Sa bidyong ito ay pinasyalan natin ang bayan ng Lobo, Batangas, na kung saan ay tanyag dito ang Malabrigo Lighthouse. Ganon din ang pinagmamalaki nilang Malagundi Point. Matatagpuan din dito ang magagandang coastal area. Aging ito ng Malabrigo. Gamit ang ating motor para pangakapanali, samahan niyo ako na lakbayin ang bayan ng Lobo, Batangas. So yun guys, nagpagas lang tayo dito. Dito tayo sa may boundary hat. Thank you. Didiretso tayo ngayon na Malagundi Point. Tara, samahan niyo ako. What's up mga kapanalig? Magandang tatanghali po sa inyo. Sa bidyong ito ay tutuklasin natin uli yung daan patungo sa San, and then diretso tayo ng Malagundi Point, no? So wow, ganda rin naman ang camper van na to. Ayun ang literal na camper van. Ano? May nipahat. Ang ganda naman. Ayos na ayos tong kanyang camper. Yan ang magandang gamitin kapag magka-camp ka, no? Kompleto na, bahay na yung sakay mo eh. So siguro i-deliver to mga kapalalig. Ayos eh, no? Ayos, baka sumabit, no? So dito ako ngayon, Sigsag. This is the first time din na magagamit natin si Pongkan sa Sigsag, no? Ganda ng view, grabe, sarap. So first time natin na magagamit si Pongkan po sa mga ganitong Sigsag. Okay din naman pala siyang i-banking. Para rin namang motor na ginagamit natin, ano. Yun nga lang, iba yung handling niya, pero ayos naman. So pupunta po tayo ngayon ng bayan ng Lobo. At ito, malapit na tayo sa boundaryhan ng bayan ng Lobo. Dito tayo dumaan sa may lugar ng Taysan, Batangas, mga kapanalig. At buti hindi umulan, no? Maganda yung panahon. And hopefully hanggang makarating tayo doon sa Malagundi Point hindi po tayo ulanin. So ito guys, welcome to Lobo, Batangas. Ayan, no, Lobo. So ito po, dito na tayo ngayon sa pagpasok ng nasasakupan ng bayan ng Lobo, Batangas. Medyo malayo-layo pa rin yung pupuntahan natin, pero ang kagandahan, hindi siya mainit at hindi naman po umulan. And hopefully yung mga nakikita natin sa taas na yan hindi pumatak ngayon, ano, para hindi naman tayo mabasa. Wala pa naman tayong dalang kapote, mga kapanalig. So medyo delikado pala dito. Uy, ayan, may bumaliktad na truck, oh. Ayan, trailer guys. Yun yung mahirap dito sa ganitong lugar na sigsag, tapos
medyo alam nyo na, medyo delikado yung area. Yun na nakakatakot, no, yung mga ganun, yung may mga tumataob na malalaking truck. Kahit naman na hindi trailer, kapag dito ka sa may areang ito, hindi mo masasabing hindi ka magkakaroon ng aksidente na, hindi ka tataob. Sobra din po yung mga siko ng kurbada, mga kapanalig dito sa areang to. Ayan, ang ganda ng view. Medyo delikado po kasi itong buti nga napalaki na yung karsada. And then before kasi hindi ganito kaluang, and then pinalalaki pa rin nila. Pero delikado pa rin po dito dumaan yung mga malalaking truck. Medyo risky po sa kanila pagka matulin yung takbo dito, or kung talagang hindi kayanin yung preno, ayun po yung mangyayari. Magkakaroon tayo ng aksidente na pagtaob, ano. Ito, malapit na po tayo sa town proper siguro. Pagkalampas natin itong magandang view na to. May magandang view po kasi itong bundok na to na nasa ating lugar na to, nadadaanan. Napakaganda po nung kabundukan dito. Pinaluang nila yung karsada at sobrang ganda nung paakyat, ano. Ito na po yung kanilang ginawa na, ayan, pinaluang na po dito sa may area na to, mga kapanalig. Ganda ng view, tama. Ayun nga lang po, delikado rin doon sa mga debris or mga falling rocks na dumadaan, kasi gumuguho yung mga bato. Ayan, sa gilid, ano. Tsaka ito, sobrang pitok din po nito, oh. Sikong-siko rin yung pagka ahon natin dito. Kaya kita nyo yung mga truck, hirap na hirap. Ayan. Ito, buti yung kabilang side, oh, nilalagyan nila net para ma-prevent yung pag-falling ng mga rock papunta dito sa karsada. Ito naman yung kagandahan lang dito, napaluang na po nila yung mga karsada. Ito, luang na lang karsada dito. Halos naging 4 lanes na siya, compare dati na 2 lanes lang, kaya mas mahirap daanan. So ngayon naman, ayos na, oh. May mga pine tree din, oh. Ayan guys, oh. Ganda. So napakasulit po ngayon pumunta. Ingat-ingat lang po sa mga gustong bumiyahe papunta rito. Wala pa po tayo sa kalahati ng pupuntahan natin, pero nag-i-enjoy na tayo sa mga nakikita natin dito, sa mga paligid natin, mga kapanalig, dahil sa ganda po ng view dito. Bili tayo ng pagkain. Mahirap yung walang dala. Eto, andito na ako sa bayan ng Lubo, pero bili muna tayo ng pagkain, mga kapanalig, para at least meron tayong pagkain pagpunta doon, kasi medyo mahirap yung lugar, eh. So bili lang ako kahit ano dito na pwedeng madala. Ito, sandoks. Yan, bili tayo dito, makakain. Yan, bumili lang tayo ng makakain, guys. Mahirap kasi dun sa area, mukhang walang mabibilhan dun sa may lugar na yun, kaya nakakita tayo, bumili na rin tayo para at least may makakain tayo dun, kasi mag-alas 12 na rin. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin, pero andito na tayo sa bayan. Ayan, dito na tayo sa bayan ng Lubo, mga kapanalig. Eto, oh, bayan ng Lubo. Ayan, so lilip tayo dito, pero hindi tayo pupunta sa kaliwa. Try natin munang pakita sa inyo yung kanilang ginawang tawag dito, munisipyo. Maganda, eh, itong ginagawa nila, oh. Ayan, parang nasa ibang lugar dito. Ayan guys, oh. Ayan, ganda nung nakalagay, oh, I love Lubo. Inaayos pa yung munisipyo, pero ang ganda nito pag natapos, oh. So balik tayo dito sa area, mga kapanalig. Ito, balik tayo dito. Ayan, ito mismo yung daan, papunta doon. So
pinakita ko lang sa inyo yung munisipyo ng Lubo. Ito na, dito na tayo. Ito na yung way na papunta sa mga malalaking beach resort dito, papuntang Malabrigo. Ito yung way, mga kapanalig. Ayun, haba ng tulay na to. Nadaanan ko pa to before nung hindi wala pang karsada, na ganyan pa lang ano, yung papunta dito. Parang buhanginan yung dinadaanan, pero ngayon napakaganda na niya, nagkaroon ng tulay, na-elevate na. So hindi na magpo-problema kapag pupunta ka dito sa kabilang barangay, dahil hindi ka makakalusot, no, gawa ng mataas yung tubig. Pero ngayon okay na, mga kapanalig, napakaayos na. So yung bundok na nakikita nyo sa ating unahan na yan yung bundok na pupuntahan natin. Sa baba nyan, yung area na sasaglitan natin. Ito rin yung gusto kong puntahan dito na isa. Itong Lagadlarin na to, yung mangrove forest na yun. Mangrove forest, as in, hindi natin napupuntahan pa yan eh. Wow, ang ganda ng view, mga kapanalig, oh. Ang ganda. Ayan, oh. So parang maganda magpalipad ng drone dito, ha. Kuha na natin. Tara, tigil tayo muna, mga kapanalig. Dito tayo. Ayun, ang ganda ng lugar na to. Ayan, oh. Ang ganda ng lugar dito, mga kapanalig, tong kahabaan na to. Para kang nasa Nueva Ecija, na diretso yung karsada, tapos makikita mo yung mga bundok, no, na sa may unahan na dadaanan mo. So yun yung view dito sa may Ulo-Ulo, Lubo, Batangas, no. Ayan. So malapit na tayo dyan sa bundok na yan, no? Sa gilid tayo dadaan sa bundok na yan. Di muna natin tatagusin yung bagong ginagawang karsada, kasi gusto natin madaanan yung lighthouse. Kung kasi papasok na tayo o dito tayo gagawin sa ginagawang diversion road, ang magiging problema ay mag-aalangan tayo, no? Kasi lalampas to, hindi na makakarating ng lighthouse. Pero try din natin, ano, pag naroon na tayo sa area, mga kapanalig. Ang ganda ng karsada dito, naka-asphalt. Hindi ganong kalakihan, pero maganda yung karsada niya, dahil asa ito pala, pinaluang na dito sa may area na to. So magkakaroon pala ng widening din, no? Kasi kita nyo to, ginawa na tong 4 lanes. Yung dinaanan natin 2 lanes pa lang. So magkakaroon pala ng karsada talaga na maluang dito, mga kapanalig. Yan, medyo malalim. So ito, bakit na uli. So hindi ito yung unang beses natin na nakadaan dito sa lugar na to, mga kapanalig. Pero ang advantage naman ngayon sa pagpunta dito, talagang maganda na yung karsada. Yun ang number 1. Nagkaroon ng widening at malinis, no? Kaya napakasarap ng pag-ride. Chill ride nga lang ba, oh. At ito naman si Pongkan na gamit natin ngayon ay wala namang pinakikita sa akin na hindi ko gusto sa motor na ito. Masarap nga siyang gamitin actually sa mga rough road.
o mga trail. Dito sa ganito medyo may tiktik siya eh. Pero pagka doon sa rough road ay hindi gaano, no, mga kapanalig. At ito nga pala, pagka dito ka dadaan sa mga area ganito ay lalo tigit dito sa papuntang ito at kotse dala mo, huwag ka masyadong magpapatulin lalo na kung gabi, kasi baka hindi mo pansin. May mga daanan kasi ng tubig na ibinaba nila yung kalsada. Ang problema pagka ganun ay bigla na lang lumulubog, yun yung mahirap. Baka kasi kung matuloy yung takbo mo, siguradong sasayad, lalo na kung mga naka-lowered, no? So ito, bakit na uli ako dito sa may hindi ko lang alam kung anong barangay ito, pero ito na guys, oh. Nandito na rin yung mga ibang magagandang resort. Ayan, oh. Dagat na tong kabila na yun, ganda, oh. Dagat na nga to guys, oh. Ayan. Eto, oh, dagat na. So marami ng mga resort dito. Ayan. Ang ganda ng mountains, oh. Grabe. Wow. Ganda, oh. Ganda guys. Napaka-scenic ng view. Ito yung ginawang alternate route na papuntang San Juan. Ito mga kapanalig, hindi ko pa lang alam kung doon sa may part, doon sa may dulo mahirap na, pero dito tapos na. Pero may daan din naman doon sa kabila. Dito muna tayo sa Malabrigo Lighthouse. Ganda, oh. Grabe. Oh, ano kaya to? Bakasyunan. Ganda naman, oh. Ito, parang sarap mag drone shot dito sa may area to. Ganda, oh. Yung dagat, medyo kalmado, tapos ang ganda ng view. Ayan, oh. Hindi ko lang alam kung pwede tumigil, eh. Oh, no parking daw, eh. So, try natin, ang ganda. Babay natin kaya. Tara, babay natin. Try natin pumark. Try natin lang. Try lang natin. Yan. Ganda guys. Tingnan lang natin yan dun. Tara, tingnan natin. Ganda ng area, eh. Sige lang, tingnan lang natin. Eto, pakita ko sa inyo. Tinignan ko lang. Wow, ganda. So, literal, wow, ganda. Ayan, oh, ito pala, kung na, oh. Wow, ang ganda. May rock formation din sa may area. Tapos, yung kabila, oh, ganda. Seashore, pero batuhan siya, pero malinaw, no? And hindi ko lang alam kung sa Jayden Store to, pero wow, ganda dito guys. Palipat tayong drone. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. Siyan, humigil tayo dito sa may Patag Highlands, Malabrigo. Ang ganda ng view mga kapanalig dito. Yung seashore nila hindi man ganun ka pino, no? Kasi batuhan. Ang advantage dito, napakalinaw ng tubig. Ganun kasi kalimitan yung mga areang malalaki yung bato, hindi pino buhangin. Kalimitan minsan siya yung malinaw, kasi hindi nalalabo. So Malabrigo na pala tayo mga kapanalig. Ito yung kauna-unahan na lugar na to na develop para sa mga beach resort. Kaya kung minsan ang ganda rin ito, naririnig na lang natin na saan kayo pupunta sa Malabrigo. Laki nito, oh. Ganda, oh.
sa Malabrigo at doon tayo magsuswimming, no? So maraming lugar dito na resort na pwedeng puntahan dito sa lugar ng Malabrigo. So siguro ang susunod nating destination ay ang eto na, siguro yung lighthouse. Ayan, ang ganda, may Eiffel Tower doon sa itaas ng bahay, oh. Ayan, ayos din to, ang ganda rin, oh. Resort din lang pala siya, may swimming pool eh. So sunod po nating stopover mga kabanalig, doon na tayo sa lighthouse, no? So malapit na naman dito. Pagka ahon natin doon, yun na rin yung lighthouse. Kaya tara, bakit na tayo sa lighthouse. Eto na, nakikita ko na kasi yung madaming puno ng alam nyo na kung ano, hulaan nyo kung ano yung puno na nakikita nyo. Ang dami, di ba? Ang sarap nyan kapag minatamis, sweet tamarind. So pag nakita mo na tong areang ito, ano, na maraming puno, ibig sabihin malapit na tayo sa lighthouse mga kapanalig. Yan, ahon. Sobrang tarik nun, ha. Yan, no. Ito na, yung lighthouse mga kapanalig. May bakod na eh. Ayan. So ito yung daan na isa. Pero ito, taray, punta muna tayo dito sa lighthouse. Ayan, ito yung Malabrigo Lighthouse. Tara, ito. Ayan tayo. Ayan, oh. Dito tayo sa malilom. Ayan. Acorda de manhã cedo, o sol brilhando anunciando a mãe natureza ao som dos pássaros. E a floresta e festa, uma viola, uma canção e uma conversa. A vida é o pé na estrada. So guys, dito ako ngayon sa lighthouse ng Lubo. Ayan, kung may nakalagay, oh, I love Lubo. So makikita ninyo yung lighthouse dito, yung mga sinauna na lighthouse. Hindi ko alam kung kailan to ginawa, pero may nakalagay doon sa may unahan. So ito siya, ito yung itsura niya ngayon. Pinalipad na natin ng drone shot para makita natin kung ano talaga yung kalagayan niya. Kung makikita nyo doon sa kabilang yun, ayun na, Isla Verde. Makita Mindoro na dito sa kabila. So ayan, nasa dagat siya tayo. Malapit na rin tayo doon sa Malagundi Point. Yun yung destination natin na pupuntahan ngayong araw na to. Ito, pasyal ko lang kayo ng konti, tour ko lang kayo. Ito yung lighthouse. Okay na, binakudan nila. So ito, known as the Faro ni Punta de Malabrigo, designed by Guillermo Brockman as a cylindrical brick tower with a metal staircase, adjacent pavilion and a machine room in 1891. Built by the Chinese contractor Jose Garcia in 1896, an outstanding work of architecture from the Spanish colonial period. Vessels Verde Island Passage declared as the National Historical Landmark November 27, 2006. So, ayun guys, marami dito. Nalagay dito. So hindi ako magtatagal dito. Kasama natin si Pongkan, yung ating motor. Ayan, andyan. At didiretso tayo doon sa point. So punta tayo doon mga panalig.
Palis tayo dito. Diretso na tayo sa may baba. Napansin ko maraming dumadaan pang sasakyan din dito sa loob na to. Mukha kasing mahirap pa rin daanan yung may portion doon sa ginagawang alternative road, ano, na yun. Kasi mga pick-up yung nakikita natin, which is kayang-kaya nun sa mga masasamang karsada. Pero bakit dito pa rin dumadaan sa ibabaw na to? So there's a big possibility, mga kapanalig, na medyo masama pa rin yung daan. So ito, pababa na tayo ng lighthouse. Pagbaba natin dito, ito na yung mga scenic view nung magaganda lugar dito, mga kapanalig. Ayan, ganda dito, oh. Oh, diba? Ay, grabe. Hinati yung bundok. Ayan, oh. Dati kasi konto nung ginagawa nila to, napakasama ng kalsada, ang hirap. Pero ito yung inuunang ginawa nila, kasi napakatarik nito, tapos masama ang daan, ang hirap na hirap yung mga sasakyan. Pero ngayon malaking bagay, no? Kasi ayan, kahit mataas inayos nila. So ito, oh, kita nyo yung mga motor, baliwala lang sa kanila. Ayan, samentado na. Pagbaba mo dito, matatanong mo na itong napakagandang mga dagat dito. Ayan na yung dagat, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Yan, oh, di ba? Ang ganda ng view, dagat na kagad. So nung last time na pumunta kami dito, naligo kami dito, saan? Sa baba na yan. Dito kami sa may area to, mga kapanalig. Ayan, dito sa spot na to. Tumigil kami dito. Ayan, dito namin pinakikisasakyan. At dito kami bumaba. Ayan, doon kami naligo. Ayos din, di ba? Ito, rough road to. Ayun, oh, may mga formation dito ng mga bato. Tabi ng gilid, oh. Tabi ng dagat, Ayan. Maganda itong spot na to. Medyo mababa dito, kaso wala kang titigilan, oh. Ang init, Mukhang nag-uulan dito ng mga nakalipas na araw. Dahil kita mo naman sa karsada, oh, medyo basa, no? Ang dami ng kambing, oh. Ayan, oh, kambing. Ayan. So ito, okay dito. Pwede ka na maligo dito, libre, oh. So ito, paakit na ulit tayo. So siguro dito sa work na sa lugar kong ito, yung Malagang D-Point ay siguro mga kulang-kulang pa siguro isang oras, o baka naman wala na, no? Depende. Yan, rough road pa rin, mga kapanalig. Yan, no? Papalaban tayo sa river crossing nito. Sana hindi madulas. Okay, yun. Problema lang kasi natin dyan, grabe. Kung kaya niya, kaya na yuwi. Baliwala talaga sa mga ganitong motor. Pero ito, medyo madulas to, mga kapanalig, oh. Ayan, oh, ramdam mo. Ayos, kaya. Kayang-kaya ni Pongkan. Ayan. Dati samintado to, sa tagal na ng panahon, nasira na rin, ano? Ayun, may namamangka dun, no? Ayan, sarap, palaban tayo ng hindi naman trail kasi daan naman to talaga, hindi naman trail to. Yun nga lamang, masama yung karsada, mga kapanalig, dito. Pero at least okay. Ayan. Ayan, oh. Wow, ganda. Dito pala kami noon naligo sa area na to, mga kapanalig. Ito, dito pala sa kabilang side na to. Yun yung bato, oh. Kasi medyo malilom doon sa may area yun. Pero mukhang dinaanan na rin ng grader to, oh. Parang tinambakan to, oh. Para hindi masyadong mahirap ang daan. Ayan. Ayan, oh. So gumanda na pala yung area na to, mga kapanalig, ngayon. Kasi sinamento na nila itong area to. At swerte ng mga bahayan dito. Gumanda yung lugar, no? Pwede na silang
parenta ngayon dito ng mga cottages kasi maganda na oh. Ayan. Ganda naman ang spot na to oh. May kwan lang, may harang na. Pero sarap oh. Nagkakaroon pala ng riprap. Nagagawa sila ng riprap dito sa gilid no, para hindi masira yung karsada. Ayan oh. Nakakuha sila ng mga bato. So napakaganda dito na ha. Nagkaroon na ng mga improvements sa area na to mga kapanalig, na which is dati hindi ganito. Pero ngayon kung makikita mo, ang ganda na oh. Oh. Ayan. Balibago na. Eto na, diretso na. Papuntang Balibago. Ito na pala yun, sarado na. Pero ang laki ng improvement, nakakalito na. Pag hindi ka nag-waste no, nakakalito na eh. So dito pala tayo nababa din sa may gilid ng ilog no, na ginawa. Pero mahaba na rin yung nasamento dito mga kapanalig. Wow, ganda naman ng bundok oh. Ayan guys oh. Grabing ganda. Nakakaaliw dito. Ayan. Masarap pagka ganitong gamit na trail bike yung ginagamit mo eh. Parang baliwala lang sa kanya yung mga ganitong lubak mga kapanalig. Ayan. Oh, saan tayo ngayon? Hindi natin alam, saan ba daan? Dito sa kabila. Dito daan sa may kabilang side. Ang laki ng ipinagbago. Hindi naman natin to first time na dumaan dito. Yun nga lang, ang laki ng pinagbago. Ganda ng mountain. Naalala ko na doon sa isang vlog ko dito ako nagpalipad ng drone sa area ng ito mga kapanalig. Ayan. Dito sa spot na to. Tumigil ako dito dati. Ayan. Ang ganda ng mountain no. Wow, dulas. So dati sinunso natin yung galing sa taas na yung paakyat no. Pero medyo loose yung rock. Mahirap ngayon daanan yung mga kapanalig. Kaya hindi tayo dun dumaan kanina. And I know the reason why kung bakit yung mga sasakyan kanina na nakita rin hindi dun dumaan, kasi napakatarik ng area yung mga kapanalig. Hindi pa kasi gawa itong portion na to no. Kaya medyo malalim pa. Kaya yun yung reason kung bakit hindi sila dumaraan doon. Mahirap din. Hirap din yung pick up. Eto. Wow. Baliwala dito sa motor na dala natin mga kapanalig. Ayan o. Ayos kay Pongkan yan. Baliwala kay Pongkan yan. So yun yung, kung makikita mo yun yung area na medyo delikado. Yung area na yun, kung panay loose rock nga, makikita natin doon ano. Kaya hindi tayo doon dumaan, dito na lang tayo. Yun yung dinadaanan before na medyo delikado. Kaya hindi na tayo, tama yung naging desisyon natin na hindi tayo sa taas dumaan kanina. Kasi kung doon tayo dumaan, doon tayo dadaan, medyo kahit kayang-kaya nito problema tayo doon. So hindi pa pala nagagawa itong areang to mga kapanalig, lalo tigit doon sa delikadong spot na yon. Kaya dito pa rin dumadaan ang karamihan ng mga sasakyan sa baba no, para mas safe sila at hindi hirap yung sasakyan. So ito naman ay hindi ka naman malulubog dito kasi marami na itong mga inilagay o tinambak na mga bato. Yun nga lamang loose rock yan, medyo delikado yan. Kapag hindi mo control, bigla ka na lang i-slide dito mga kapanalig. Ayan. Pero sa tema ng motor natin, dala natin si Pongkan, tamang-tama, baliwala lang kay Pongkan ang
daan na to. Ayan. Kahit patuloyin mo dito eh. Nag-aalala lang ako sa mga camera dala natin, baka malaglag eh. Kaya alam mo yun, nag-aalalay tayo. Yung mga pupunta po dito sa areang ito, eh medyo ganito po yung dadaanan ninyo mga kapanalig, no? Yung rough road. Kaya naman ng motor pero mas magaling na rin na nag-iingat po tayo. At medyo mataas, tapos yan, no? May mga nakausli mga bato. And problema natin dyan, kapag ang gamit natin motor dito eh hindi ganitong enduro, no? Eh baka sumabit yung mga gulong. Yun ang mahirap. Ito po ang sitwasyon ngayon, ang kalagayan ng papunta dito, no? So kung pupunta ka, tatawid ka papuntang San Juan, ito po yung dadaanan ninyo mga kapanalig. Ayan. Yun, no? So pagkalipas naman ng mga ilang takbo, no, ito na ang sumalubong sa atin. Itong magandang karsadang to. Napakagandang karsada mga kapanalig. Matagal masisira to kasi wala pa dumaraan dito. Ayan, no, napakaganda niya. At kita mo doon sa mga kabundukan na ating na papansinahin ngayon ay napakaganda. Ayan, marami na rin palang mga bahay na nandito sa gilid, no, ng karsada. Nagkaroon na rin ng mga bahayan dito. So ito, dito tayo sa kabila. Huwag muna doon. La Prasia, dito na tayo dumaan. Oo, dito muna. Naalala ko nung dumaan ako dati dito. Ayan, no guys, tumigil pa ako dito, may basketball court. Ayun, no, buhay pa rin yung basketball court. Nandun pa rin. Ayan. So pagbaba mo dito, makikita mo na yung kagandahan ng mga, ayun yung pupuntahan natin dito guys. O, kita na dito yung Malagundi Point. Ayun yung dulo na yun. So matalik to pero ginawa na yung karsada. Ayan. So malapit na tayo. Nakikita ko na yung Malagundi Point. Ito medyo delikado to, super tarik to. Almost 45 degrees mga kapanalig. Ayan. So hindi pa rin po advisable sa mga maliliit o mabababang sasakyan. Pagka pupunta ka, tatawid ka papunta ng San Juan, itong areang to, kasi delikado pa po. Ayan. So may footbridge silang ganito pagka umaapaw yung tubig dito para makaakyat sila. And mukhang dinesign na nila na pwede rin umakyat yung motor eh, oh. Aplaya. Ayan. Hindi ko alam mga kapanalig kung tama tayo, no? Pero dito rin naman ang punta natin eh. Pero maraming motorsiklo na nakasalubong tayo ngayon. Hindi ko lang kasi matandaan yung mga dinaanan natin, pero mukha naman dito siya. Ayan. Ay, ito, oh. Dagat na to. Na natin, no? Diyos mio corazon. Medyo alam mo yun, ang sama ng daan, pero okay lang, at least yan, malapit na tayo dito. Alam ko ito na yung Malagundi Point eh. Ito na, oh, nakikita na natin yung rock formation dito. Pero siguro sa mga pag-ulan na nangyari, edi ito ang naging sanhi, no? Nagkaroon ng mga pabago-bagong ayan, pabago-bagong pwesto ng lupa, and then yan, dumudulas, no? Pero
Okay lang. Ay, ito na. Dito na tayo, mga kapanalig. Makikita nyo na yung Malagundi Point. So, ikutin natin yun. Siguro, dito tayo magpalipas ng oras. At kung may chance, kumain din tayo dito. Ayan, oh. Ang ganda ng rock formation dito. Kita-kita, oh, yun. Sa kabilang yun. Oh. So, maraming mga nagmumotor dito ngayon sa Malagundi Point na to. Ayan, oh. Tingnan natin. Baba rin tayo dito. Pero ang init. Grabe. Ayun, oh. Sobrang init. So kaya pwede tumigil. Wala, ito na yun eh. Siguro hanap tayo titigilan. Dito tayo sa may malilom na konti. Sobrang init. Guys, dito muna tayo. Lagay tayo dito sa may kambing na to. Init. Init. Tigil tayo, init. Dito ako ngayon sa Malagundi. Yan. Linis ng tubig. Ano? So, may mga kuweba dito. Ayan. Ang dami. Wow. Linis ng tubig dito, guys. Oh. Ayan, oh. Pwede ka maligo dito. Sarap, oh. Linis, oh. So, marami naliligo. Ayan. So, napakaganda nitong spot na to. Ito yung Malagundi Point. Okay, so may kabila din doon na pwedeng puntahan na yun. Maganda rin. Ayun, sa mga bato sila nag-stay. Oh, look at that. Sa mga bato eh, oh. Ang ganda, oh. Oh. So, may spot pa dito, low tide. Ito na, oh. So, tago yung rock formation. So, naabot pala ito ng tubig. Low tide lang ngayon. Kaya mababa. Ayan. Ayan guys, oh. Diba? Oh, sarap. So, sa mga naghahanap ng relaxation, no, pwede dito. Wala pang bayad sa areang to. At, yun lang. Linisin nyo lang yung mga kalat kasi may mga nag-iiwan ng mga basura. Pero napakaganda ng area, mga kapanalig. Maganda. Ayan, lawak, oh. Oh. So na pumasyal dito kapag hindi mainit. Kasi ito, yung way na to ngayon, tama-tama lang, hindi siya mainit.
maganda dito ngayon nito kasi hindi ka mangingitim or hindi ka masyado mainitan. Sobrang init din kasi dagat to eh. So pinakita ko lang sa inyo ito Malagon Deep Point mga kapanalig. Kung may time kayo, punta kayo dito sa area na to. Dito tayo, pinakita tayo, dalawang kaibigan natin. Ayan, ano pangalan mo? Legal daw naman sila kaya okay lang sila makita sa camera eh. Baka may gusto kayong batiin, ma'am. Hi. Hi. Ikaw, idol, baka meron. Yung mga tropa ko dyan, susunod na sila. Ayun, susunod na daw. Pero sila lang dalawa. Sadyang sila, literal ano. So dito tayo sa legal naman, legal. So dito tayo sa ano tawag dito pare? Malagon Deep Point. Malagon Deep Point. Mayroong ka idea kung bakit tinawag 'to Malagon Deep Point? Wala po eh. Wala, basta Malagon Deep Point lang. Basta maganda yung area guys sa malinis pa, no? Kaso may mga basura na nag-iwan, no? Pero ayos naman 'yan. So maganda yung area dito, lalo na kung pahapon kasi yung sunset, makikita mo talaga yung kagandahan niya. Pero ngayon okay na rin kasi hindi masyado mainit. So pinasya lang natin to para makita ng ating mga followers na dito tayo ngayon sa Malagon Deep Point. So salamat sa inyong dalawa idol. At nakilala natin sila. So legal naman sila kaya wala tinatago na. Diba tayo dito? Napuntahan na rin natin yung area, ganda. Ganda oh. Yun nga lang daw pag araw ng Sabado dito medyo crowded na. Pero pagka ganito hindi masyado. Kaya kung pupunta kayo, kung gusto nyo wala tao ay mga weekdays, wag weekend mga panalig. Ayan. So ito, alis na tayo. Dito natin ito padaanin. Kaya ito nito wala itong problema. So ito, shout out kay ano nga pangalan mo idol ulit? John Carlo at kay Ma'am Lemonet. Aba, ganda ng pangalan. Bagay na bagay. John Carlo at Lemonet. Para ka tayo nasa teleserye. Bagay na bagay. Siya, ingat kayo na idol. Sige. Thank you. Ha? Medyo malayo-layo pa lang. Aba, ba't tayo na tumakbo? May mumuyata dito. Sige, thank you. Bye-bye. So yun guys, kung sakaling magagawi kayo sa areang to, napakaganda oh. Napakasinik ng view dito sa areang to. So babalik tayo doon sa dinaanan natin at doon tayo dadaan uli ito dito sa area to. So kung nakaabot ka sa vlog kong ito mga kapanalig, tunay ka talaga kapanalig, no? Kung nakaabot ka dito sa portion na to. So at least ngayon nakita natin yung Malagon Deep Point. Maganda pala dito, maganda yung tubig ngayon, walang habagat, malinis, no? At low tide, no? Pagkagatong oras. So napakaganda, maganda pumunta. Pag araw lang daw ng Sabado medyo crowded, kaya hindi masyadong advisable. So ayun po lahat, maraming salamat and thank you, bye bye.